Praise God! Isang mapagpalang araw pong muli sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kumusta po kayo? At alam ko po na tayo po ay nananabik na naman sa salita ng Diyos sa hapong ito. Kaya naman, mga kapatid, samahan niyo po ako muli sa ating pong maikling devotion sa hapong ito. Bago po ang lahat, tayo po ay sumadaling yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataong ito na binigay mo po sa bawat isa sa amin upang kami malayang makapakinig ng iyong salita sa mga sandaling ito. Hinihiling po namin ang katalinuhan na nagmumula sa iyo na patuloy mong igawad sa bawat sa puso amin sa mga oras na ito. Purihin ka, O Diyos, luwalatin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang malugod at maitaas sa aming pong kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Balikan po natin, mga kapatid, yung ating pong topic last Tuesday, na kung saan we talk about we are too blessed to be stressed. Amen po? Talaga naman pong makikita po natin that we are so much blessed upang tayo po ay may stress sa ating pong mga sitwasyon. No? Last week, we talk about yung cause of stress is yung fear, na kung saan ang ating pong tinalakay, do not fear. Kasi nga po, the reason why kung bakit tayo na-stress, kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na natatakot tayo sa ating pong sitwasyon o sa ating pong kinakaharap. Lalong-lalo na po ngayon sa ating pong paglaban sa COVID-19. Kaya po, karamihan po sa atin ay talagang sobrang nai-stress sa kanila pong sitwasyon. No? So, last week, nung tinalakay po natin, number 1 po is yung ating pong fear. Kaya po ang ating pong Panginoong Hesus ay nagbigay po siya ng salita sa bawat sa po sa atin. Ang sabi niya po doon, do not fear. Amen? So, balikan po natin yung ating pong verse doon po sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi po dito sa NLT version, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, tunay nga po na napakaganda ng salita ng Diyos sa mga oras nito. Because ang sabi ko nga po sa inyo, this verse is very personal po sa bawat isa po sa atin. No? Sinabi po dito ng ating pong Panginoong Hesus, sabi niya rito, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. Hindi po sinasabi ng Panginoon dito na siya ang Diyos natin, kundi sinasabi ng Panginoon dito that I am your God. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay sa pasimula pa lamang po, nandun na po ang pagkalinga o pagtulong ng ating pong Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, number 2, part 2 na ating pong pag-uusapan sa mga oras na ito. Number 1, tinalakay natin last week is don't fear. Di ba ba? Ngayon po, tatalakayin po natin number 2, don't be discouraged. Amen po? Kami po sa atin, madali po tayong ma-discourage sa mga bagay-bagay. Makarinig lang po tayo ng mga salita na hindi po natin nagugustuhan. Minsan, ang dali nating ma-discourage. O, ito yung mga bagay na kung saan, kung minsan, nagiging dahilan upang tayo po ay hindi na magpatuloy kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Amen po? Kaya naman mga kapatid, gusto pong maunawaan natin na sa araw na ito, don't be discouraged, mga kapatid. You are too blessed to be discouraged. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Why? Because makita po natin dito that discouragement comes from the devil. Galing po ito sa kaaway, hindi po ito galing sa Diyos. Kaya nga po, all of us are encouraged by God. So sabi niya dito, don't be discouraged. Huwag po tayong ma-discourage, for I am your God. Kung kinikilala po natin ang ating pong Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo pong mga tumanggap at kumilala at nagmamahal sa Diyos, kapatid, don't be discouraged. Because panghawakan natin yung salita ng Diyos that I am your God. Amen po? Hallelujah, Jesus. Napakaganda po ng assurance na ibinibigay po ng ating pong Panginoong Hesus dito sa verse dito. Kaya naman sabi niya dito, don't be discouraged, brothers and sisters. Ulitin ko po, discouragements come from the devil. Ang gusto po ng kaaway, tayo pong lahat ay ma-discourage. He tempts us all to give up.
para po tayo ay mag-give up sa pinapagawa ng ating pong Panginoong Hesus sa atin. Ano po ang sabi doon sa John 10:10? I believe all of us are familiar in this verse. Sabi po doon sa John 10:10, sabi dito, the thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So meaning to say, brothers and sisters, ang discouragement ay inilalagay ng kaaway sa ating mga puso upang tayo po ay hindi magpatuloy doon sa mga bagay na pinapagawa ng ating pong Panginoong Hesus sa bawat sa atin. At kapag tayo po ay dumaranas ng mga konting problema, konting pagsubok, doon na ipinapasok ng kaaway sa ating pong mga puso yung discouragement. Which is, ang sabi ng Panginoon, don't be discouraged. Amen po? Don't be discouraged, for I am your God. Amen po. So dito makita natin mga kapatid, sa ating pong tinatalakay, gusto pong makita natin that count your blessing, not your troubles. Kasi kung minsan, masyado nating na-focus yung ating pong mga problema sa buhay. Kaya tayo na-stress. Kaya tayo na-discourage sa ating pong sitwasyon. Because masyado nating na-emphasize yung ating pong mga problema, yung ating pong pinagdaraanan. Which is, kung titingnan po natin yung ating pong buhay sa sitwasyon natin ngayon, that we are so much blessed to be discouraged. Why? Kasi buhay pa tayo. Kasi wala tayong sakit. Malakas tayo. Nararanasan natin yung malaya tayong nakakahinga sa mga oras na ito. You know, brothers and sisters, kung napanood niyo po yung palabas nung Sunday sa Jessica Soho, talagang madudurog ang puso mo eh. Nung mapanood po yung isang bata na nasunog para iligtas yung kanyang kapatid na babae, nasunog po yung kanyang buong balat. At habang siya po ay binubuhat at inililipat po doon sa higaan, sigaw po siya ng sigaw na talagang sabi niya, aray, aray, napakasakit, hindi ko na kaya. Alam mo, habang pinanonood ko po yun at naririnig ko yung boses ng bata, talagang parang dinudurog po yung puso ko. Sabi ko, Lord, kahabagan mo po ang buhay ng batang ito. You know, mga kapatid, it's easy for us to be discouraged. Pero kung titignan po natin, tingnan natin yung paligid natin. Kasi kung minsan, the reason why kung bakit tayo nadi-discourage, kasi nakatingin lang tayo sa ating sarili. Masyado tayo nagiging selfish na akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Akala natin katapusan na ng buhay natin. Kapatid, gusto kong makita natin sa mga oras na ito, tignan natin ang kalalagayan ng ibang mga tao. Kung paano nila nilalabanan, kung paano nila gustong mabuhay sa kanilang kalalagayan. Brothers and sisters, we are too blessed to be discouraged. Amen? We are too blessed. Count your blessings, not your troubles. Huwag nating bilangin yung problema natin. Ang bilangin po natin, yung araw-araw na tayo ay gumigising, na meron tayong panibagong lakas, panibagong pag-asa, na mapagtagumpayan natin yung ating pong kinakaharap ngayon. Amen po? So, that is one of the technique na makakatulong po sa atin. We need to appreciate your blessing. Appreciate natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Lord, thank you for this day. Thank you for this breath na ako po ay nakakahinga pa. Dahil ako ay malakas pa. Di ba? Pagpasalamat po natin sa Panginoon yun. Bagamat tayo po ay nawalan ng trabaho, hindi po yung katapusan natin. Bagamat tayo po ay nalugi sa ating pong negosyo, hindi po yung katapusan natin. Marahil po, meron lamang pong nais na ipakita ang ating pong Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Kaya wag po tayong ma-discourage, brothers and sisters. Tandaan po natin, sabi po rito, discouragement, trials, and stress will come, but they cannot separate us from the love of Christ. Amen po? Wow, hallelujah. Dumating man po anumang discouragement sa buhay natin, dumating man po anumang trial sa buhay natin, dumating man po anumang stress sa buhay natin, but take note, brothers and sisters, they cannot separate us from the love of Christ. Hallelujah, Jesus. Yun po isang napakasarap na pakiramdam na kahit ano pang pagproblema ang dumating sa buhay natin, they cannot separate us from Christ. Ang sabi po dun sa Romans chapter 8 verse 35 to 37, sabi po rito, can anything
Can anything even separate us from Christ's love? Does it means He no longer love us if we have troubles, calamity, or are persecuted, or hungry, or dispute, or in danger, or threatened with death? As the scripture says, for your sake, we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours. Is our through Christ who love us. Hallelujah, Jesus. Kapatid, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po dito, don't let stress, discouragement, troubles ruin your day. Focus your thoughts and energy to the good things in your life. Always remember that you have many blessings in your life. Hallelujah, Jesus. Nawa po tayo ay napagpala sa maikling devotion na ito, sa araw na ito. Kapatid, pagpalay ka ng Diyos sa araw na ito, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalalagayan, I believe, may gagawin ang Diyos sa iyong buhay sa mga oras na ito. Tayo po'y sumandaling yung mukha, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa buhay ng bawat isa na nakakapanood, Panginoon, ng online devotion na ito. I pray, Lord God, na ano man ang kanilang sitwasyon right now, Lord, patuloy kang kumilos, gumawa sa kanilang sitwasyon. And I pray, Lord, na patuloy na ang kalooban mo'y mangyari sa buhay ng bawat sa amin sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, niluluwalhati ka namin, at ibinabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters, and Godspeed.